kang makipagdaldalan. Alright, ang Diyos ang may sasabihin sa atin ngayong oras na to. Hindi ko na po patatagalin. Tawagin po natin one of the co-pastors of JTG Manila Church. Buhay na binago, buhay na may patotoo, buhay na sa kabila ng pagsubok, naglilingkod pa rin sa Diyos. Let us welcome the man of God, our Pastor James Costan. Malakas pong palakpak sa Diyos sa buhay ng ating Pastor James. Amen. Salamat po, Mami. Grabing introduction yun. Mas lalo nanginig po yung tuhod ko. Parang ganito yung tuhod ko. Nandun pa lang ako sa upuan. Ramdam na ramdam natin ang presensya ng Panginoon. Amen? During praise and worship, nandun ako sa likuran. Grabe yung presensya ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, naranasan mo ba yung presensya ng Diyos? Nung ikaw ay sumasamba, nagpupuri, hindi pa tapos ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa tapos ang Diyos. Kanina, nagpakita tayo ng ating pag-ibig sa Kanya. Ipinakita natin kung gaano kabuti siya through our praise and worship. And this time, tayo naman ang kakausapin ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, kakausapin tayo ng Diyos. Manatili tayo nakatayo, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, sa oras na ito, kami po ay patuloy na nagpapakumbaba sa iyo. Lagi naming idideklara kung wala ka, wala po kaming magagawa. Kaya naman, Lord, sa oras na ito, sa amin pong pakikinig ng iyong salita, patuloy kang mangusap sa buhay ng bawat isang narito, Panginoon. Lord, kung meron mang magiging hadlang upang hindi namin maunawaan ng iyong salita, kung ito may kasalanan sa oras na ito, kami po'y nagpapakumbaba, nagpapalinis, kami sa iyong banal na dugo, Panginoon. At Lord, salamat po. By faith, O God, kami ay iyon ang pinatawad. At Lord, malaya kang kumilos sa bawat isa sa amin na narito. Through your word, O God, revive us, Panginoon. Palakasin mo mga nangangailangan ng kalakasan. Pagalingin mo mga nangangailangan ng kagalingan. Mga nagugulumihanan, Lord, ikaw ang magbigay ng kapayapaan. Lord, lalabas kami sa lugar na ito na pinagpala. Pinalakas mo, Panginoon, mula sa buhay na magulo, binago mo. Mula sa buhay na walang pag-asa, binigyan mo ng pag-asa. Salamat po, alam namin walang imposible sa iyo, Panginoon. Salamat po sa iyong gagawin. Purihin ka sa aming mga buhay. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, tayo pong lahat ay makakaupo sa presensya ng Panginoon. Tayo po ay nasa series. Last week po, tayo po nag-launch ang ating mahal na pastor na series about influencer. Everybody say influencer. What is influencer? The power to affect the decision of others because of his or her authority, knowledge, position, or relationship with his or her audience. Ang kapangyarihan na maapektuhan ng desisyon ng iba dahil sa kanyang authority o otoridad, karunungan, maaring position, or maaring relasyon niya sa mga nakikinig sa kanya. Yun daw po yung ibig sabihin ng influencer. Everybody say again, influencer. Sino rito mga alam niya sa sarili niyang influencer siya? Taas ang kamay. Magsabi ng amen. Amen. No, last Sunday tinuro ng ating pastor, we are an influencer. You are an influencer. Sabi sa katabi mo, influencer ka. Kumbaga, sa Tagalog ng influencer, impluwensya, no? Nang i-impluwensya ka. No, yung iba, maaari, pastor, ano ba yung influencer na yan? Mamaya, lalo pa natin maintindihan itong bagay na ito. Ngayon, some of the most paid influencers in the Philippines and international. Balikan ko lamang po yung ilang mga bagay o ilang mga tao na binanggit po ng ating mahal na pastor regarding po sa mga tao na naging ma-impluwensya, no, dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Unahin na po natin itong si Ivana Alawi. Sino hindi nakakakilala kay Ivana Alawi? Kilalang kilala ito pagdating sa YouTube. No? Sabi dito, with total YouTube subscribers, 11.3 million. Estimate monthly earnings from YouTube ads is 700,000 pesos to 12.42 million pesos yung kanya pong tinatanggap monthly. Ganong katindi yung impluensya nitong Ivana Alawi na ito. Sa atin daw po, meron yan. Yung Ivana magalit, sabi nila. Wala siya dito ngayon. Mamaya, makikita niyo po hapon. Yung ating Ivana Alawi, biroon lang po namin yon. Sunod, sino pong hindi nakakakilala kay Rapi Tulfo? Sabi dito, with total YouTube subscribers,
18.7 million. Estimate monthly earnings from YouTube ads is 2.8 million pesos. Sa pera po natin, to 45.12 million. Grabe, yaman itong taong ito ah. Grabe yung impluensya ng kanilang nagagawa no, sa ating pong lugar o sa ating bansa. Sa ibang bansa naman po, si Kim Kardashian West, sabi dito, with over 109 million followers, she can get as much as $500,000 or sa ating pera ay 24 million pesos per sponsored post. Pambihira. Per sponsored post. She would usually work with high-end beauty and clothes brand. Parang yung ating parang si Donna nakita ko ito eh. Yung ating DBL, na-promote sister DBL, alam mo na. De, joke lang. Yung ating mga kapatiran ay meron din ganitong influencer, influensya. Maaring yung iba sa inyo, yan, yung may clothing brands, marami yan. Marami sa JTG Manila, talagang ang puso ngayon ay magnegosyo, mag-business, panalangin natin, lahat ng yan ay palaguin ng Panginoon, palawakin, I declare in Jesus' name, lahat ng mga nagbi-business dito, yan ay palaguin ng Panginoon, in Jesus' name. Payamanin ka ng Panginoon at magkaroon ka ng impluwensya sa iba. Sino pa po? Sinong di nakakakilala dito? Kay Dwayne Johnson, o kilala as The Rock, with almost 132 million followers and millions of likes per post. Pambira, million of likes per post. Tayo, isang post natin, mga 10, 5. Ganun, medyo hindi ganun katindi yung impluensya. Sabi sa katabi mo, titindi rin yan. Because of this massive following and engagement, he can make up to $650,000. Sa pera po natin, 31.5 million per sponsored post. Ang bila, per sponsored post na naman. Ilang beses kaya ito mag-post sa kanyang social media account? Grabing yaman ng mga taong ito. Grabe yung impluensya na ibinigay ng mga taong ito sa buong mundo. Sa ating bansa, sa ibang bansa, at kung saan-saang pang lugar. Pero sa lahat ng yan, gusto ko po sabihin mga kapatid, mayroon pong greatest influencer ever na sinabi po ng ating Pastor Glenn last week, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Grabing impluensya ang ginawa ng Diyos ng ating Panginoong Jesus. Sige po, malakas na palakpak sa Kanya. Hallelujah! Greatest ever. Greatest influencer ever. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Bakit? Ano yung mga nangyari? Kung bakit siya, grabe yung kanyang pag-iimpluwensya. Yung Bible. Bible is the best-selling book of all time. Yung Bible, ano ba yung Bible? Ito yung tungkol sa Kanya. Ito yung kwento na ginawa tungkol sa Kanya, sa ating Panginoong Hesus. Grabe, sa lahat ng lugar, grabe, ito yung pinaka-bestseller sa lahat ng libro. Ano bang libro ang alam na meron ka? Yung Biblia pa rin. Tungkol pa rin kay Jesus, kaya siya yung greatest influencer ever. Grabe yung kanyang na-influensya, yung mga painters, mga musician, and writers na ang inspirasyon ay ang buhay ni Jesus. Ilang mga nabanggit ng ating mga pastor, mga painters, sa mga kanta. Napakaraming kanta na naisulat o naikanta patungkol sa ating Panginoong Hesus. Gaya ng mga inawit natin kanina. Lahat ng awiting kinanta natin ay patungkol sa Kanya. At every Sunday, napakaraming simbahan, lahat ng simbahan, kinakanta ay patungkol sa ating Panginoong Hesus. Grabe yung impluensya na ginawa niya. Na itong Hesus na to ay nasa atin. Sabi sa katabi mo, nasa iyo. Yung Hesus na ito, ang sabi ng Biblia, once na tayo ay tumanggap sa Kanya, kumilala sa Kanya, na siya ay sarili natin Panginoon na tagapagligtas, siya ngayon ay nasa atin. Kaya, again, katulad ng mensahe ng ating mahal na pastor, you are an influencer. Why? Sapagkat yung Jesus na greatest influencer ay nasa iyo.
Parang ayaw nyo maniwala. Sabi mo sa katabi mo, nasa'yo. Yung greatest influencer sa buong mundo, higit pa doon sa mga binanggit natin kanina. Nasa atin, mga kapatid. Parang hindi kayo masaya doon, ha? You are an influencer. Tanggapin ng iyong puso't espiritu. You are an influencer. Ma-influensya ka. Ngayon, where? Saan? Pastor, ma-influensya. Saan? Dalawang bagay po ang aking nakita. It's either good influence or bad influence. Kasi may mga tao, ang kanilang impluensya ay para sa masama. Meron din naman, at yan dapat yung ating taglayin, tayo ay mag-impluensya sa mabubuting bagay. Sabi sa katabi mo, influencer ka. Ngayon, saan? Come on. Saan? No, kung tayo ay doon sa kulay pula, kapatid, X yan. Sabi mo sa katabi mo, X yun. Dapat doon tayo sa kulay blue. Tayo ay maging mabuting impluwensya sa nakararami. Kaya, you are an influencer. Ngayon, dito po sa Matthew chapter 19, verse 26, bago po yung talatang yan, gusto ko pong ikwento sa inyo, yung sa taas na talata niyan, yung kwento na kung saan, yung isang taong, yung lalaking mayaman, sabi ng kwento, nagtanong ang mayamang ito kung papaano makapupunta ng langit. Sinagot siya ng ating Panginoong Hesus. Isa-summarize ko na lamang po yung kwento ng talatang ito. Sumagot si Jesus. Ito po yung sinabi niya doon sa lalaking mayaman na nagtanong. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, ito yung lalaking mayaman, sinunod ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? So itong lalaking mayaman na ito ay ginawa yung bagay na yun, ay hindi niya sinunod yung bagay na yun, yung mali. Ang ginawa niya, yung tama. Sabi dito, sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, ito yung matindi dun eh. Pakinggan niyo po kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Yun ang sabi ng Panginoon. Inutusan siya. Ito yung kwento. Inutusan ngayon siya. Itong lalaking ito na napakayaman, na sinunod niya naman yung mga bagay na sinasabi ng salita ng Diyos. Pero ito yung sinabi ng Panginoong Hesus sa kanya. Ipagbili mo ang iyong ari-arian, ibenta mo yan at ipamigay mo sa mahihirap. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Ito yung nakakalungkot na parte doon sa kwento ng mayamang ito. Na hindi niya magawang sundin yung sinabi ng Panginoong Hesus dahil napakayaman ng lalaking ito. Kaya sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Sinasabi ko rin sa inyo, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. So dito sa kwento, ipinapakita ng Biblia na itong lalaking ito na napakayaman. Grabe yung kanyang ari-arian. Maari sa panahon niyang yon, ay grabe yung impluensya na kanyang nagagawa dahil nga napakayaman ng taong ito. Pero nung sinabi, inutos ng Panginoong Hesus, ipagbenta mo ang iyong ari-arian, ipagbili mo yan, ipamigay mo sa mahihirap. Ang lalaking ito ay agad tumalikod. At diyan ako papasok sa talatang yan. Jesus looked at them and said, with man, this is impossible. But with God, all things are possible.
Pag-uusapan po natin ngayong oras na ito, from impossible to possible. Again, from impossible to possible. Tignan niyo po ito mga kapatid. Gusto kong ipaintindi sa bawat isa sa atin na tayo pong lahat ay mula doon sa buhay na imposible. Tayo pong lahat ay imposible dati. Pero dahil sa ating Panginoong Hesus, nung siya'y mamatay para sa ating lahat na makasalanan, ngayon wala na tayo sa sumpa ng kasalanan. Ibig sabihin, malaya ka na at ako. Wala na tayo doon sa buhay na imposible. Ngayon, ikaw ay imposible. Ngayon, magagawa mo mag-impluensya. Kapag naunawaan natin na wala na tayo doon sa buhay na imposible, inalis na tayo ng Diyos doon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya magagawa natin mag-impluensya sapagkat ikaw at ako ay posible na. Hindi ka na imposible, kapatid. Ang mahalaga lang, tanggapin ng iyong puso't espiritu na wala ka na sa sumpa ng kasalanan. Misa kasi dahil hindi tayo makakilos sa ating buhay, sa ating paglilingkod, sa ating mga ginagawa at nahihirapan tayo na parang tingin natin sa sarili natin, hindi tayo makapag-iimpluwensya dahil nakatingin tayo kadalasan doon sa dati nating buhay. Kaya ngayon gusto kong ipagdiinan sa mga oras na ito, kapatid, hindi ka na imposible. Ikaw ngayon ay posible. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay posible. From impossible to possible. Alam niyo po, pag natanggap natin ito, mga kapatid, yung Jesus na nasa atin, yung Jesus na yan na tinanggap natin sa ating buhay, o maaari hindi mo pa tinatanggap si Kristo sa buhay mo, sa mga oras na ito, kapatid, nais kong ipangaral sa iyo, nakilalanin mo si Jesus, tanggapin mo si Jesus. Kapag natanggap mo ang Panginoong Jesus na ito, mauunawaan mo, kapatid, na ikaw ay posible. Wala ka na sa buhay mo noon na para bagang walang magagawa, na para bagang walang pag-asa. Dahil nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus, tayo ngayon ay isa ng posible. Maraming kwento sa Bible patungkol sa mga pangyayari o mga tao na mula sa imposible, naging posible. Ilang mga kwento sa Bible na mula sa imposible, naging posible. Alam niyo po yung kwento nung yung blind man na si Bartimeus. Kung hindi niyo po alam, search niyo po. Itong lalaking ito na kung saan matagal ng bulag. Sabi doon sa Marcos chapter 10 verse 46 to 42, dumating sina Jesus sa Jericho. Nang papaalis na siya sa Jericho, kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. May nadaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, na anak ni Timeo. Nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng malakas. Ito ang kanya sinabi, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga taong naroroon upang tumahimik. Sinabihan siya, tahimik. Huwag ka maingay. Parang sa generation natin ngayon, ingay mo, tahimik ka. Minsan ganun tayo magsabi ng maingay, di ba? Huy, tahimik! Sa generation natin. Pinagsabihan siya ng mga taong naroon upang tumahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Gusto ko pong bigyan ng diin yung bagay na yun, mga kapatid. Na minsan gusto mong mag-impluwensya, pero para bagang may pumipigil sa'yo. Para bagang pinatatahimik ka. Maari sa iyong negosyo, sa iyong business, para may nagsasabi sa'yo na hindi ka magtatagumpay. Hindi lalago yan. Kapatid, huwag kang pumayag na manahimik ka. Huwag kang pumayag na tumahimik ka bagkos magsisisigaw ka pa. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sumigaw ka pa, kapatid, na mag-declare ka na itong business na ito'y palalaguin ng Panginoon. Kaya akong pagpalain ng Diyos. Kaya akong baguhin ng Panginoon. Isigaw mo, kapatid, sa katabi mo, isigaw mo. Mamaya, tayo po ay magsisisigaw kay Lord. Anong sigaw? Yung sinisigaw dito na, Jesus, mahabag ka sa akin. Ganun yung ating gagawin upang bumaba
yung kapangyarihan ng banal na Espiritu sa atin at maranasan natin ang great revival. Sapagkat kung mananahimik ka lang, dahil sinabihan ka, wala kang magagawa, tumahimik ka. Hindi ka lalago, hindi ka magtatagumpay. Kapatid, huwag kang manahimik. Sumigaw ka. Gaya ng ginawa ng taong ito, lalo siyang nagsisisigaw. Sabi doon sa sumunod na talata, tumigil si Jesus at kanyang sinabi, dalhin niyo siya rito. At tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, tumayo ka. Ipinapatawag ka ni Jesus. Sabi nila, inihagis niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang gusto mong gawin ko para sa'yo? Ngayon, tinatanong tayo ng Panginoong Jesus, kapatid, tingin kayo lahat sa akin, maging sa mga nanonood sa kanilang tahanan. Ano ang gusto mong gawin sa'yo ng Panginoon? Tinatanong tayo ng Diyos, ano ang gusto mong gawin niya sa buhay mo, kapatid? Tanong sa kanya ni Jesus, sumagot ang bulag, Guro, gusto ko pong makakitang muli. Sinabi ni Jesus, kung gayon, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Noon di nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus. Palakpakan natin ng Panginoon. What a great verse. Hallelujah. Ngayon, kapatid, anong gusto mong gawin sa iyo ng Diyos? Gusto mo ba mag-impluwensya sa mabubuting bagay? Ano ang gusto mong gawin sa iyo ng Diyos? Sabihin mo, isigaw mo, at gagawin yun ng Diyos para sa mabuting impluwensya. Gagawin yun ng Diyos sa buhay mo. Pero kung para sa masamang impluwensya, huwag kang umasang gagawin yun ng Diyos. Pero kung para sa ikabubuti, para sa kingdom ng Panginoon, gagawin niya sa'yo. Ano ang gusto mong gawin niya sa iyo? Wow! Hallelujah! Sunod, sinong hindi nakakaalam ng The Wall of Jericho? Alam natin ang kwento ng The Wall of Jericho. Amen? Doon sa Joshua chapter 6, verse 1 to following verses. Now the gates of Jericho were secure barred because of the Israelites. No one went out and no one came in. Sabi dito, doon sa Wall of Jericho, wala daw pong makakapasok at makakalabas. Verse 2, then the Lord said to Joshua, may sinabi na ang Diyos kay Joshua. Sabi mo sa katabi mo, may sinabi na sa iyo ang Diyos. Joshua, it represent ikaw at ako. May sinabi na at may pangako na si Lord sa atin. May sinabi na siya sa iyong vision, pangarap, pangitain. May sinabi na sa iyo ang Diyos. At sabi dito, ito yung mahalagang makita natin. See, I have delivered Jericho into your hands. Makita natin mga kapatid, na ibinigay na ng Diyos ang Jericho sa ating mga kamay. Jericho, it means blessing from the Lord. Ito po yung naging revelation sa akin ng Panginoon, kaya hinighlights ko dyan yung Jericho. Yung Jericho ay nagre-represent na ito ay pagpapala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mamaya mauunawaan natin bakit yun yung aking ini-highlights. Along with its king and its fighting men, march around the city once with all the armed men, do this for 6 days. Paiksin ko po yung kwento. Alam natin na ito yung kwento na kung saan umikot itong mga taong ito sa lugar ng Wall of Jericho. Doon sa sumunod na talata, have 7 priests carry trumpets of rams, horns in front of ark. On the 7th day, march around the city 7 times. Alam nyo, sa mga binabanggit ko ito, napakahalaga nung tayo ay magkaroon ng pakikinig at pagsunod. Yung instruction ng Diyos sa atin, through Word of God, through pastors, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ng mga lingkod ng Diyos, ng kapwa natin tao na minsan ginagamit ng Diyos sa buhay natin para makalakad tayo doon sa instruction na tama na pinagagawa ng Diyos sa atin. Sapagat maraming hindi nakinig sa instruction, ano bandang huli? Nag-fail. Nag-failure sila. Bumagsak, bakit hindi nakinig? Sabi, kumanan. Anong ginawa nung iba? Kumaliwa. Sabi, abante. Sabi, ginawa nung iba, umatras. Kaya napakahalaga ng instruction. At sa pamamagitan ng Word of God at ng mga lingkod ng Diyos, ito yung ginagamit ng Panginoon sa atin para tayo ay makalakad at nandoon sa sapat na pinagagawa ng Diyos sa atin. Ang sabi dito, on the 7th day, march around the city 7 times with the priests
blowing the trumpets. When you hear them sound a long blast on the trumpets, have the whole army give a loud shout. Then the wall of the city will collapse and the army will go up, everyone straight in. Ito po yung sinasabi ko kaninang Jericho at wall. Dito po sa wall, yung wall it represent yung humaharang sa blessing na binigay na ng Diyos sa atin. Kaya naman nung nag-collapse ang wall of Jericho, doon pa lang natanggap ng mga lingkod ng Diyos na ito, yung pagpapalang para sa kanila. Yung pagpapalang ipinangako na at ibinigay na ng Diyos sa kanila. Ngayon, ano ba ang wall sa buhay mo na para bagang hindi ka nakakapag-influence? Anong mga harang yan? Anong mga hadlang yan? Kapatid, kailangan niyang magiba. Kailangan niyang pabagsakin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Minsan, maraming hadlang eh. Kaya hindi natin matanggap yung pagpapala ng Diyos. Minsan ang hadlang yung ating ugali. Minsan hadlang yung ating karakter. Minsan hadlang yung ating mga bagay na nagagawa na paulit-ulit na hindi maganda sa mata ng Panginoon. Minsan kalaban natin talaga ang ating sarili. Kaya yung wall of Jericho, yung blessing na binigay na sa atin sa kamay, binigay na sa kamay natin ng Panginoon, hindi natin matanggap-tanggap. Bakit? Yung wall na yan ay kailangan mag-collapse. Kailangan magiba. Amen? Sunod, sinong hindi nakakakilala dito? The Apostle Paul. Kilala natin si Paul. Si Apostle Paul, hindi po si Paul na atin dito. Si Apostle Paul sa Biblia. Alam natin ang kwento tungkol sa kanya. Si Paul ay grabing persecutor ng mga Kristiyano. Do sa 1 Timothy chapter 1, verse 12 to 14. Sabi dito, I thank Christ Jesus our Lord, who has given me strength, that He considered me trustworthy, appointing me to His service. Even though I was once a blasphemer, and a persecutor, and a violent man. Blasphemer means yung kalapastanganan, pangungutya. Yan po yung buhay ni Pablo. Yung pangungutya, yung parang sa generation natin ngayon, mahilig mang asar, ano pa ba mga salita dyan. Basta yung wala kang ginawa, kundi ano tawag doon? Mambasher. Yan, sa generation natin ngayon, no? Mahilig mambash. Wala kang ginawa kundi manira. Ginagamit ang Facebook, ang internet. Parang ganyan si Pablo. Persecutor means taga-usig. Si Pablo po ay naging taga-usig ng mga Kristiyano. Pinapapatay ang mga Kristiyano. Violent man. Marahas siyang tao. Sa kanyang pagiging persecutor, talagang grabe yung kanyang pananakit sa mga naglilingkod kay Kristo. Kaya pasalamat ka, hindi natin inabot si Pablo. Dahil kung inabot natin yung panahon ni Pablo, sa panahon natin ngayon, baka wala ka rito ngayon. Dahil grabe niyang i-persecute ang mga iglesia, ang mga mananampalataya, grabe. Ganun yung buhay ni Pablo. Pero doon sa talata, sa 12 na yan, I thank Christ, our Lord. Christ Jesus our Lord, who has given me strength, that He considered me trustworthy, appointing me to His service. Si Pablo, alam natin, paiksin ko yung kwento, si Pablo, alam natin yung kwento kung paano siyang binago ng Panginoon mula doon sa buhay na walang ginawa kundi i-persecute ang mga mananampalataya. Minsan nandun lang tayo sa kwento na grabe yung ginawa ni Pablo doon, talagang nasabi niya, inari kong kalugian ng lahat, maranasan ko lang ang higit na mahalaga. Pero mahalagang makita rin natin sa buhay ng taong ito, yung even though I was once a blasphemer and a persecutor and a violent man, grabe pa rin yung ginawa ng Diyos sa kanya. Nasabi niya, salamat sa ating Panginoong Jesus. Binigyan niya ako ng lakas. Kaya naman ang buhay ni Pablo ay isang pagpapakita, halimbawa, na siya ay talagang imposibleng mabago. Imposibleng gamitin ng Panginoong Hesus sa pangangaral ng salita ng Diyos na dating taga-usig. Hindi niyo yata naiintindihan niyo mga kapatid. Yung buhay ng taong ito,
mula sa buhay na imposible. Salamat, brother. Mula sa buhay na imposible. Imposibleng mabago. Imposibleng gamitin. Imposibleng makasulat ng mga salita ng Diyos. Dahil dating persecutor, violent man, walang ginawa kundi puro kabulastugan, puro kasamaan. Pero yung imposibleng taong ito, naging posible. Kaya naman kilala na natin siya ngayon, na ang sinasabi, inari kong kalugian ng lahat. Alam nyo, naging mas malalim sa akin yung sinabi ni Pablo na yon. Inari kong kalugian ng lahat, makamtan ko lang ang higit na mahalaga. Walang iba kundi maranasan si Kristo. Naging mas malalim siya sa akin. I hope and I pray na mas maging malalim ito sa iyo, kapatid, upang maintindihan mo na ikaw noon ay imposible, na ngayon ay posible na. Sapagat yung Kristo na nagbago kay Pablo ay yung Kristo na nagbago sa ating buhay. Hallelujah! Pwede kang mag-impluwensya, kapatid. Ito pong isa pang kwento. Salamat po. Hallelujah! Hindi po ako galit, mga kapatid. Gusto kong huminawan ng kaunti. Hindi po ako galit. Parang si Ruel. Hindi po ako galit. Ako po ay ganito lang talaga kung mangaral. Talagang inailagay sa aming puso. Kapag nangaral kami, mangaral kami ng buong puso. Wala akong paki, kahit magpawis-pawis ako dito, ang mahalaga maipangaral ko ang gospel. Kaya kapatid, kung ikaw na nakikinig, tutulog-tulog pa, hoy, gising! Sa isa katabi mo, gising! Sa pangkwento, the woman who touched Jesus' garment. Alam niyo ba yung kwento ng isang babae? Grabe itong kwentong ito, bagamat hindi siya kilala. Pero grabe yung influensya na ginawa nitong babaeng ito. Na sabi ng Panginoong Yesus, na hanggang sa panahon natin, ipinapangaral pa din yung ginawa at pananampalataya ng babaeng ito. Nasabi ng Bible, ito yung babaeng for 12 years nang dinudugo. Doon sa Marcos chapter 5, 25 to 34. Kasama rin doon ang isang babaeng 12 taong nang dinudugo. Hirap na siya sa sakit na iyon. At marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit siya sa likuran ni Jesus. At hindi po ang damit nito. Ito yung sinabi niya at inisip ng babaeng ito. Sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling ako. Ito yung pananampalataya ng babaeng ito na for 12 years dinudugo. Mahipo ko lang ang damit o laylayan ng damit ng ating Panginoong Hesus, gagaling ako. Sabi ng 29, agad niyang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang gumaling na siya. Dahil sa pananampalataya ng babaeng ito, inisip niya na kapag nahipo ko lamang ang laylayan ng damit ng aking Panginoong Hesus, ay gagaling ako. Dahil sa pananampalatayang yon, naging dakila yung kwento ng babaeng ito na hanggang sa generation natin ngayon ay ipinapangaral. Bagamat hindi kilala, hindi pinangalanan, pero grabing impluwensya ang naidulot. Kapatid, hindi man tayo kilala sa pangalan, hindi man tanyag ang ating pangalan, pero pwede kang magkaroon ng impluwensya sa iba, na pwede maikwento na ikaw ay dating imposible, na ngayon ay posible na dating hindi pwedeng gamitin, pero ngayon ginagamit na. Grabe yung kwento ng babaeng ito. Talon po tayo doon sa 32. Sumagot patuloy na lumingon-lingon si Jesus, paghahanap sa kung sinong humipo sa kanya. Palibasay alam ng babae ang nangyari, siya ay nanginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, eto na, yung time na alam ng babae na gumaling siya. Nung siya'y lumapit sa Panginoong Jesus, talagang
Nandun yung panginginig, yung takot. Dahil alam niya na may nangyari sa kanya. Sabi doon sa sumunod na talata, sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na." Kapatid, sa mga oras na ito, gusto ko sabihin sa inyo, sa bawat isa narito, kapatid, pinagaling ka na ng Panginoon. Hallelujah! Kapatid, kaya kang pagpalain ng Panginoon. Hallelujah! Dahil sa pananampalataya. Kaya naman, palakasin mo ang iyong pananampalataya. From strength to strength. May pananampalataya ka na eh. Kinilala mo ng Panginoong Hesus eh. Umaari ngayon, nagsisimula ka pa lang sa pagkilala kay Kristo. Palalimin mo yan, kapatid. Lalo tayong lumalim sa pananampalataya sa Kanya. At makikita mo, yung buhay mo ay babaguhin. Gagamitin ng Panginoon. At kaya mo palang mag-impluwensya sa iba. Hallelujah. Kaya mo mag-impluwensya. Ang mahalaga, manampalataya ka lang, kapatid. Ngayon, may tanong akong ulit. Malapit na po ako matapos. Anong imposible meron ka? Kapatid, tanongin mo yung sarili mo. Anong imposible meron ka? Kasi ikaw ang nakakaalam yan eh. Anong imposible meron ka? Ilang mga bagay po, maaari, ang imposible sa'yo ay ito, your family. Yung makasama ko sila sa church. Kung titignan mo, parang imposibleng makasama ko ang pamilya ko sa church. Kapatid, gusto ko sabihin sa iyo, hindi yan imposible. Hindi yan imposible. Sabi mo sa katabi mo, hindi yan imposible. Ano sabi ng Biblia? Doon sa Gawa 16:31, at kanila sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Hindi imposible na makasama mo ang iyong pamilya. Maraming patotoo sa JTG Manila Church. Nagsimula sa isang tao na kumilala kay Kristo, nanampalataya kay Kristo, naglingkod kay Kristo. Ngayon, isang buo na silang pamilya nagpupunta sa gawain ng Panginoon. Maraming pagpapatotoo dito. Lahat na nakaranas siya magsabi ng Amen. Amen! Ako po gusto ko magpatotoo. Yung aking pong pamilya for how many years hindi ko kasama sa paglilingkod. Sobrang grabing pag-iyak, pagluhod. Sobrang daming pinagdaanan. May mga pagkakataon na halos sumuko na ako, na halos ayaw ko nang ipanalangin, pero pinalakas ako ng salita ng Diyos. Nasabi ko sa aking sarili, hindi ako hihinto, hindi ako magsasawa na ipanalangin ng aking pamilya, na isang araw makasama ko sila sa paglilingkod. Ito pong pumasok na 2021, ibinigay sa akin ng Panginoon ang panalangin yan. Mga kapatid, gusto ko kayo encourage sa bagay na yan. Isang taon ka pa lang nananalangin, umaayaw ka na para sa iyong pamilya. Isang taon pa lang, 2 taon, sumusuko ka na. Na ipanalangin sila sa iyo, na makakilala rin sila, makasama mo, kapatid, huwag ka sumuko. Naiyak ako sapagkat napakatagal. Kung inuluhod, alam ng ating mga pastor yan, mga kasama ko matagal sa paglilingkod. Hindi ako sumuko, hindi ako huminto na manalangin. At umiyak, sumigaw sa Panginoon. Katulad ni Bartimeo, Panginoon, babag ka sa akin. Kaya mong makasama ko ang pamilya ko sa church. Dahil walang imposible sa Kanya. Anong kailangan man ng palataya ka, kapatid? Lumalim tayo kay Kristo. Matanggap natin ang kaligtasan na ang sabi diyan, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Kaya kung sa tingin mo, imposible yan, sabi mo sa katabi mo, hindi yan imposible. Sapagkat walang imposible sa Kanya. Sa mga nag-aaral, kung tingin mo para bagang imposible na makapagtapos ka ng pag-aaral, mga kabataan, tingin kayo lahat sa akin, hindi yan imposible. Etong sagot, tingin kayo praktikal, magsipag ka lang, makapagtatapos ka. At higit sa lahat, kasama mo ang presensya ng Diyos. Kasi may mga nakapagtapos ng pag-aaral kahit wala silang Diyos, wala si Kristo sa kanila. Dahil sa kanilang pagsusumikap, hindi yan imposible. Tingin ka uli sa akin, kabataan na nag-aaral, magsipag ka lang, kapatid. At una, samahan ka ng presensya ng Diyos. Ipanalangin mo sa Panginoon na ikaw ay makapagtapos ng pag-aaral at samahan mo ng kasipagan. Nagalit ako ng mga kabataang tamad mag-aral.
Alam niyo kung bakit ako galit sa bagay na yan? Dahil ako po ay dating tamad sa pag-aaral. Pero nung maunawaan ko ang kahalagahan nito, sabi nga nung iba, papunta ka pa lang, pabalik na kami. Ba't hindi tayo nagkasalubong? Kapatid, hindi yan imposible. Pastor, wala po kaming pera. Hindi po mayaman ng aking pamilya. Marami tayong kilala na hindi mayaman ng pamilya. Hindi galing sa royal blood kung tawagin. Pero nakapagtapos ng pag-aaral. Bakit? Sinamahan ng Diyos at nagsumikap. Kaya hindi yan imposible. Amen? Sunod, ito pa tinitignan natin. Weak, mahina ako. Hindi ko kaya. Wala akong magagawa. Ito pa, yung mga bagay na tinitignan natin na parang imposible sa atin. Mahina ako eh. Hindi ko kaya. Wala akong magagawa, pastor. Hindi, kapatid. Hindi ka mahina. Malakas ka. Hindi ka mahina, malakas ka. Hindi ka buntot, ikaw ay ulo. Pinagpala ka ng Panginoon. Ano sabi ng Bible para makita nyo na minsan kasi nakikita lang natin yung kahinaan natin eh. Yung parang hindi natin kaya, mahina ako. Ano sabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 1 verse 27? But God chose the foolish things of the world to shame the wise, but God chose the weak things of the world to shame the strong. Ang sabi ng Biblia, pinipili ng Diyos na sa tingin ng mundo'y mangmang upang mapahiya ang mga nagsasabing marunong o mahusay. Pinipili ng Diyos ang sa tingin ng mundo'y mahina upang mapahiya ang mga nagsasabing sila'y malakas. Kaya kung sa tingin mo mahina ka, kapatid, gusto ko sabihin sa iyo, sa pangalan ng Panginoong Yesus, hindi ka mahina, ikaw ay malakas. Pwede ba tayong lahat gumanyan? I'm strong. Malakas ako. Sakalam. Sabi nila, sakalam ako. Kapatid, katulad ng ating tema, last Friday, tayo ay malakas from strength to strength. Kapatid, kailangan mo lang maunawaan na wala ka na doon sa buhay na imposible. Ikaw ngayon ay malakas sapagkat nasa iyo ang ating Panginoong Yesus. Lahat ng imposible na meron ka sa Diyos ay posible. Ulitin ko, basahin natin lahat ito. 1, 2, 3, go. Lahat ng imposible na meron ka sa Diyos ay posible. Sabi mo sa katabi mo yan, 1, 2, 3, go. Lahat ng imposible na meron ka sa Diyos ay posible. Sabi mo sa kabila, lahat ng imposible na meron ka sa Diyos ay posible. Tanggapin ito ng ating mga puso at espiritu sapagkat with God, all things are possible. Sapagkat sa Diyos, lahat ay posible. Yung hindi kayang gawin ng tao, kayang gawin ng Diyos. Yung sa tingin ng tao na para bagang hindi ka makakapag-impluensya, para bagang ikaw mahina, hindi nakapagtapos, walang alam. Kapatid, kaya kang gamitin ng Diyos sapagkat walang imposible sa Kanya. From impossible to possible. Again, from impossible to possible. Ngayon, pwede po ba tayong lahat ay tumayo sa presensya ng Panginoon at isigaw natin itong sumunod na slide. I'm possible. Everybody say, I'm possible. Mas malakas, I'm possible. May pananampalataya, I'm possible. Tayong lahat ay mula sa imposible. Posibleng mabago, imposibleng gamitin, imposibleng makapangaral ng salita ng Diyos, imposibleng makakanta, tumugtog, imposibleng gamitin ang buhay mo. Pero ulitin ko, sa Diyos, walang imposible. Again, I'm possible. Mas malakas, I'm possible. Hallelujah. Kaya naman, tayong lahat ay makakagawa ng good influence sapagkat alam natin meron tayong Kristo na tinanggap. Na sabi ng Biblia, siya yung pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Hallelujah. Siya yung pangalan na nasa iyo na higit sa lahat ng pangalan. Kaya kung sa tingin mong mahina ka, kung sa tingin mong para bagang imposible yung mga nabanggit kanina sa buhay mo o maaring meron hindi nabanggit na imposible sa'yo, manampalataya ka, kapatid. Amen. Na yung imposibleng yan ay kayang gawin ng Diyos na posible. Thank you, Lord. Oh God. Kayo katulad ng ginawa ni Bartimeus,
Sumigaw siya na sumigaw. Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Ngayon sa oras na ito, bago po ako manalangin, individually, kausapin natin ng Panginoon. Ano yung mga imposible sa buhay mo na para bagang na-hopeless ka na, nawawalan ka na ng pag-asa. Kaya pa ba mabago ito? Kaya pa ba akong pagpalain? Kaya pa ba akong makapagtapos? Kaya ba akong magka-business? Lahat ng iyang kapatid, isigaw mo sa Diyos. Kaya ba akong gamitin ng Diyos sa makapangaral? Bulol ako. Kaya ba akong gamitin ng Diyos? Hindi ako mahusay mag-Ingles. Yang imposibleng yan ay papalitan ng Diyos na posible. Kausapin natin ng Diyos sa mga oras na ito, mga kapatid. Sige po, individually, yung mga imposible, Lord, yung mga imposible sa buhay ko, nananampalataya ako sa iyo. Kaya mo palang gawing posible. Salamat sa iyong salita na ngayon naunawaan ko na higit ka sa lahat ng aking tinanggap. Nung tinanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko, ako pala ay hindi nabuntot, kundi ako ay ulo. Ako pala ay hindi na isinumpa, ako pala ay pinagpala. Kapatid, anong imposibleng meron ka, kayang gawing posible ng Diyos. Sige po, kausapin natin ang Panginoon this very moment. Sige po, tayo lahat ay pumikit. Talk to God. Oh God. So good. With every breath that I take, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Hallelujah.
Alam natin sa ating mga sarili, kung titignan natin sa ating kalagayan, titignan natin sa ating literal na mata, napakaraming imposible na ating makikita. Marami tayong makikitang imposibleng maganap, imposibleng mangyari. Pero para hindi mo makita yung imposible, listen to this. Increase your faith to God. Pataasin mo, kapatid, ang pananampalataya mo sa Kanya. Katulad na sinabi niya doon sa Wall of Jericho, ibinigay na kay Joshua yung Wall of Jericho. Yung Jericho na ibig sabihin na ipagpapala ng Diyos, ibinigay niya sa kanya. Dahil sa pakikinig at pagsunod sa instruction at pananampalataya, tinanggap niya yung pagpapalang ipinangako na ng Diyos. Kapatid, anong pangako ng Diyos ang pinangahawakan mo? Napakaraming pangako ang Diyos sa Biblia. Napakaraming pangako ang Diyos sa atin. Ilan dyan ang pinangahawakan mo, kapatid? Patuloy mong panghawakan at panampalatayanan na yung pangako na yan ay gagawin ng Diyos sa buhay mo. Increase your faith. Itaas mo ang pananampalataya mo sa Panginoon. Itaas natin ang ating pananampalataya sa Kanya. From strength to strength. Increase your faith, kapatid. At makikita mo, hindi yung imposible, kundi yung posible na kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Makikita mo yung posible na kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Sino rito, bago po ako manalangin, alam niya sa kanyang sarili na may pinangahawakan siyang pangako ng Diyos. Pangako para sa iyong pamilya, pangako para sa iyong trabaho, pangako para sa iyong business, pangako para sa iyong pag-aaral, pangako na kaya kang baguhin ng Diyos. Inaanyayaan ko po kayo sa lahat na may pangako ang Diyos sa Kanya na para bagang imposible, pero sa Diyos ay posible. Please come to the altar. Tayong lahat ay lumapit sa Panginoon. Orobo siya karababahanda. Hallelujah. Alam mo, naniniwala ka na yung imposible sa buhay mo, kayang gawin posible ng Diyos. Katulad ni Bartimeo, Jesus! Jesus! Mahabag ka sa akin! Anak ni David! Mahabag ka sa akin! O robo siya karababahanda! O robo siya rabo siya karababahande! All my life you have been faithful. Yes! And all my life you have been so good. With every breath that I am able, Hallelujah! Ano bang imposible yan? Sa kabutihan ng Diyos! Yan ay posible! your goodness is running Hallelujah! out, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness, Lord! Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. This time naman, tayong lahat, magkaroon ng quiet moment kay Lord. Sa kabutihan ng Diyos sa atin. Yes, mula tayo sa imposibleng mabago. Imposibleng mabago ang buhay. Imposibleng mabago ang sitwasyon. Pero again, sa Diyos, ang imposible
ay kayang gawing posible. Sa oras na ito, buksan natin ang ating mga labi. Pasalamatan natin ang Diyos. This very moment. Lord, salamat po. Noon, wala akong pagkilala sa iyo. Parang katulad ni Pablo, wala akong ginawa kundi masasamang bagay, hindi magagandang bagay. Pero binago mo, Panginoon. Noon, wala akong kapangarap sa paglilingkod. Ngayon, may pangarap na sa paglilingkod sa iyo. Come on, church, kausapin natin si Lord sa mga oras na ito. Naririnig tayo ng Panginoon. O robo shakara babahanda. Shandarabo shakara bahande. Hallelujah. 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 Manalangin tayo, Panginoon. Salamat po sa kahabagan mo sa amin. Opo, noon wala kaming pagkilala sa iyo. Kung babalikan namin ang dati naming buhay, kahiya-hiya kami sa iyong harapan. Ni wala kaming karapatang tumawag sa iyong Ama. Dahil sa aming mga kakulangan, dahil sa aming kabulastugan, dahil sa aming mga kasamaang nagagawa, dahil sa aming mga kamalian. Pero salamat, ibinigay mo ang iyong bugtong na anak, walang iba kundi ang great influencer ever. Walang iba kundi ang aming Panginoong Jesus. Na siya'y walang kasalanan, nagmistulang makasalanan para sa amin. Siya na Diyos, hindi na natiling kapantay ng Diyos. Inubad ang katangian ng pagka-Diyos. Siya'y nagkatawang tao na bayubay sa cross ng Kalbaryo hanggang sa mamatay para sa amin. Kaya naman, binigyan mo kami ng karapatang tumawag sa iyo na Ama sa pamamagitan ng aming Panginoong Yesus na grabing influencer sa buong mundo. Na itong influencer na ito ay nasa amin. Kaya naman, tanggalin mo na sa amin, Panginoon, ang isipan na para bagang imposible, na para bagang walang magagawa, walang pag-asa, walang kwenta sa paningin ng mga tao. Hindi ka gamit-gamit sa paningin ng mga tao. Pero sa iyong paningin, yung imposible sa tingin ng iba sa amin, sa iyo ay posible. Yes, God. Tanggapin mo ito, kapatid, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Hallelujah. Anumang imposibleng meron ka, Yes. kayang gawing posible ng Diyos. Amen. Receive it in Jesus' name. Amen, Lord. Receive it in Jesus' name. Amen, Lord. You are an influencer. Yes. From now on, Amen, you Lord. are an influencer. Yes. From now on, you are Yes. an influencer. Sapagat yung great influencer na si Kristo Jesus ay nasa atin. At ang lahat ng ito ay para lamang sa Kanya kaluwalhatian. Hallelujah. Lahat ng ating tatanggapin, lahat ng ating nanasain, Yes. pangarap na makakamit, yan ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. For the glory alone. Amen. Salamat po na marami, Panginoong Jesus, sa iyong ginawa sa bawat isa sa amin. Salamat. Sige po, pasalamatan natin si Lord. Buksan mo yung labi. Salamat po. Isigaw mo, salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Salamat po sa iyong ginawa. Paingat namin binabalik ang mataas na papuri, mataas na karangalan, pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay sumigaw ng Amen. Amen. Now is the time to celebrate.
Nothing is impossible to God. Amen. Come on.